So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, gusto ko lang pong i-share itong interview po ni Congressman Luistro. So dito po kasi nabanggit ni Congressman Luistro na posible po at malaki po yung tyansa na makasuhan po si Sara Duterte ng malversation of public funds. So siguro alam naman po natin 'to 'di ba, na may mga pera pong nawawala at may mga pera pong na-misuse. For example nga po yung mga ginastos po dun sa safe houses, yung ginastos po dun sa youth seminar ng AFP, at saka meron pang 10 milyon na nawawala. So, so pag-usapan natin 'yan 'no, tsaka pag-usapan natin kung ano ba yung penalty diyan po sa malversation of public funds at, actually maganda yung mga sinabi ni Congressman Luistro dito, eh. So bago 'yan, basahin muna natin 'tong mga news article na 'to. So sabi dito, 'yan, Representative Jervil Luistro sees malversation in use of DepEd confidential funds under VP Sara. So dito, ang pinag-uusapan pa lang dito po is yung confidential fund ni Sara Duterte sa DepEd. Sa DepEd pa lang. Hindi pa dito kasama yung confidential fund ni Sara Duterte bilang Vice President. So hiwalay kasi na budget yon. So sabi dito ni Congressman Luistro, Batangas Representative Jermel Luistro sees a possible case for malversation of public funds after 10.49 million in confidential fund of the Department of Education under Vice President Sara Duterte were unaccounted for. So nawawala. So may nawawalang 10 milyon, 'di ba? Tapos Luistro said the DepEd spent 15 million for security program in 2022 but only some 4 million had been liquidated. So dun po sa 15 million, 4 na milyon lang po yung na-liquidate. Tapos yung 4 na milyon na yun mga kababayan, questionable pa. Grabe 'no? Grabeng katinang kamay ni Sara talaga 'no? So sabi niya pa dito, "So where is this amount now? In the conclusion, I wish to believe that the confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best, or misspent or misappropriated at its worst," Luistro said in the hearing of the House Committee on Good Government and Public Accountability on Tuesday. Oh, 'di ba? So, actually mga kababayan, ang dapat tingnan din dito ng mga congressman, hindi lang yung ano kung paano ginastos ni Sara Duterte yung yung confidential fund. Kailangan din tingnan dito ng mga congressman kung paano nililiquidate yung confidential fund. Sa tingin ko, ito na yung pagkakataon para baguhin o i-revise yung circular number 2015-1. Kasi masyadong maluwag po talaga yung yung pag-liquidate at saka yung pag-audit po ng confidential fund. Kailangan ng yan, kailangan ng i-revise yan, 'di ba? So sabi pa dito, in her view, there is a prima facie case of malversation and breach of public trust, she said. So breach of public trust, ano to, impeachable offense po ito, no? She also questioned the use of the confidential fund to obtain information supposedly to help the military and local governments identify where they could hold activities in like the youth leadership summits and education information campaign to protect students from being recruited by insurgents. So komunista. Okay. So ngayon mga kababayan, ito, pakita ko to sa inyo muna. So ito po yung ito po yung Republic Act Republic Act 1060 ata ito 'no. So actually po ito Article 217, okay? Malversation of public funds or property. Presumption of malversation, any public officer who by the reason of the duties of his office is accountable for public funds or property. So pasok si Sara Duterte dito. Kasi sabi po dito, kung sino man ang public official na merong duties na accountable sa pondo ng taong bayan tsaka sa properties ng taong bayan ay pwede pong makasuhan nito. Shall appropriate the same or shall take or misappropriate or shall consent although abandonment negligence shall permit any other person to take such public funds or property wholly or partially or shall otherwise be guilty of the misappropriation of malversation
of such fund or property shall suffer. So pati pala pati pala yung pag-utos. So actually pasok si Sara Duterte dito kasi hindi po si Sara Duterte yung gumawa. Well, inutusan niya yung mga staff niya. So pasok talaga siya dito. So ito pala depende pala ito sa laki ng ninakaw na pera. Or misuse ng pera ng taong bayan. So pwedeng prison correctional, 6 na buwan 'to 'no, prison correctional, 6 months to 2 years ata na pagkakakulong ito 'no. Tapos merong, prison mayor, okey, prison mayor 'to, tapos meron pang reclusion na temporal, 'di ba? So depende pala, depende. Depende sa laki ng nawawalang pera yung, yung penalty. So ang malinaw dito mga kababayan, may halong pagkakakulong po ito. So ano pala ito, criminal case pala ito. So makukulong si Sarah. Sana nga mangyari yung ganyan mga kababayan. Ang tagal na nating naghihintay ng ganyan. Merong government officials mataas na government officials sa executive na makulong dahil sa pagnanakaw ng pera. Actually, wala pa, no? Si Erap, nakalaya. Si Gloria, acquitted. Di ba? Sana si Sara Duterte yung first time, no? So ngayon, ito yung gusto kong share sa inyo. Ito yung video po ni Congressman Luistro. Okay. Gusto ko lang share to sa inyo kasi marami tayong natutunan dito. Sige, panoorin natin. Okay, tama po kayo. Opo. This is not Quadcom. This is Committee on Good Governance. At ito po ang counterpart ng Senate Blue Ribbon Committee. Ay. Ang mga kasama natin... Okay, so ngayon ko lang nalaman to. Kita nyo, kung hindi ako naging vlogger, hindi ko malalaman to. Malamang kayo alam nyo na to, pero ako hindi. Ngayon ko lang nalaman to. So yung ano pala, no, yung Committee of Good Governance and Public Accountability pala, na hawak ni Joel Chua. Ito pala yung committee ng House, ng Congress, na counterpart po ng Blue Ribbon Committee. So mabigat pala na na committee, itong hawak pala ni Joel Chua. Mabigat pala na committee ito. 'Di ba yung kasi akala kasi ng iba kasi na yung hearing na nangyayari po sa House regarding po sa pondo ni Sara Duterte ay parte po ng Quadcom. Hindi po parte ng Quadcom po 'yon. So, ayun po ay committee ni Joel Chua na counterpart nga po ng Blue Ribbon Committee ng Congress ay ng Senate, ng Senate. So mabigat pala ito, mabigat na committee pala ito, no? So ngayon ko lang nalaman 'yan, no? Thank you. Thank you Congressman Luistro, no? Dito sa good governance ay mayroon ng mga na-establish na findings, no? In addition dun sa mga receipts na ipinakita kahapon. Okay. So far ay na-establish na natin na yung 16 million ginamit sa safe house in a period of 11 days. O yan So 16 million na confidential fund ni Sara Duterte ginamit po sa safe houses in 11 days. So magkano 'yon? Magkano 'yon? Mahina ako sa math eh. 16 divided by 11, no? So ibig sabihin 1.4 million. 1.4 million yung nagastos ni Sara Duterte noong 2022. From December 19 to December 31, kung kailan po holiday, kung kailan po recess ng ahensya ng gobyerno, gumastos po si Sara Duterte ng 1.4 million per day para po sa safe houses, 'di ba? Ng mga ng mga intel, 'di ba? Nung mga yung nagbibigay ng information ng mga tao para po sa confidential information, 'di ba? 1.4 million per day. Ano 'yun? Anong klaseng safe houses 'yun? Grabe talaga, no? Ewan ko lang, baka ang ginawa ni Sara dito, pinabudmod sa mga staff niya. 'Di ba? Ginawang suhol. Pwedeng ganun. O total, Pasko, 'di ba? O Pasko, meron tayong pera ito. O mag-outing kayo, baka doon niya ginamit. Which is bawal 'yun. Kasi dapat for confidential information expenses 'yun, tapos ginamit ni Sara Duterte para ipamudmod sa staff or ginamit sa ibang mga bagay. So bawal po 'yun.
At establish din natin na meron palang payola envelope na Yan, yung ipinamimigay sa payola. DepEd. And ultimately, establish din natin na yung 15 million na confidential fund ng DepEd di umano ay ginamit sa Youth Leadership Summit. Ng Army. Itinanggi ito kabayan Ha? ng AFP. They Ay, said ganun. Grabe, no? Ang daming nakita, no? that they did not receive Oo. any fund. Parang ano, no? Parang expert si Sara Duterte na magnakaw ng pera, no? Grabe, no? Well, ito yung point, eh. Kaya nga niya pinatakas si Zulaika Lopez, eh. Kasi po ito nako-content ko naman 'to nung nakaraan pa, eh. Si Zulaika Lopez kasi mga kababayan, siya po yung kasama ni Sara Duterte sa Davao. At nung panahon po na yun na si Digong po ang presidente nun, dun po nakakakulimbat si Sara Duterte ng 400 million na confidential fund every year. Ano yung paggastos din po nun ay ang kasama niya dito ay si Zulaika Lopez. So pinatakas po ni Sara Duterte si Zulaika Lopez. Grabe, no? From the Department of Ay, Education. sos, Ginoo. Para Okay. po sa guidance ng ating mga listeners, kabayan, what we are investigating here ay ang naging pondo po ng OVP at saka ng Department of Education. As a matter of fact, hindi lamang po confidential fund ang atin pong tinitingnan, maging ang regular fund din. At kaninang kabayan, nabanggit mo itong mga resibo, Oo. itong mga acknowledgement receipts. Opo. Medyo nasusurprise kami kasi mukhang pare-parehas yung stroke ng kanilang ballpen. Pare-parehas din yung ballpen na ginamit. So halatang dinoktor lang talaga, no? Grabe, no? And ang medyo nakakaaliw pa, siguro nauubusan na ng pangalan. Merong na-encounter dito si Congressman Acop. Ang pangalan ng nag-receive ay Mary Grace Piatos. No? Mary Grace, di ba, restaurant yan. Piatos, ito yung chicheria. Mary Grace, ito yung ano, di ba? Ito yung bake shop. Yung ano, yung restaurant pero more on cakes. Ayun yun, di ba? So, Ano ba medyo yan? kami nahihiwagaan dito sa mga nakikita namin. Yung iba very obvious from the way we are, from our own examination, although we understand na dapat ito ay subject natin sa mga experts sa pag-examine ng handwriting, no? Pero through our naked eyes, we could see na parang iisa ang sumulat o pumirma. Yung ballpen na ginamit po, iisa din? Very particular. Pati kulay. Number of acknowledgement receipts, same color, same thickness, same nature of ink ang lumalabas, no? May napansin din tayong mga pagkakamali na instead na 2022 ang napapalagay nila is 2023. Ito ang sinasabi ko, di ba? Acknowledgement receipt na nga lang nagkamali pa, no? Isipin nyo yan. Acknowledgement receipt na nga lang yung kailangan ng COA nagkamali pa. Hindi resibo ang kailangan dito kasi confidential fund po ito. So, ang acknowledgement receipt mga kababayan kasi, ang kailangan lang gawin dito is pirma kung sino tumanggap ng pera at kung saan ginamit yung pera. So, hindi na kailangan ng resibo dito. Ay na nga lang yung gagawin ni Sara Duterte, nagkamali pa. Boba talaga magnanakaw ng ngalan ng pera, nagkamali pa. Mahina talaga utak nito, no? Instead of 2022, 2023 ang napapalagay nila. At ang dami nito na mga kinorek din nila. Mukhang kabayan, mukhang nagipit sa panahon to be able to come up with all these acknowledgement nagmadali. Yes, because we Madali. understand na during that time ay may mga AOM sila, Audit Observation Memo, at sila'y pinapasagot ng COA. Pero hindi pa tayo tapos dito, kabayan. No? Yan, hindi pa tapos. May kasunod pa. We'll look into this deeper, no? At siguro ang maganda rin nating i-share sa ating mga listeners and viewers today ay kahapon po ay isa sa mga resource speaker natin. Resource person ay ang Chief Accountant ng DepEd. Si Miss Catalan, ako'y labis na naaawa sa kanya, ano? Bakit po? Sapagkat siya po ay pinaperma dito sa liquidation report
ng confidential fund. Oh. Kahit questionable itong mga documents Nako. ay she was made to sign. Although, palagi ho niyang ini-insist na hindi daw naman siya punersa, siya daw naman ay pinakiusapan lang pumirma. Kaya lang kabayan, yung pakiusap na yon may kasamang envelope na naglalaman ng 25,000. Ayun, ayun ang point mga kababayan. Kahit sabihin po ni Mrs. Catalan, na hindi siya pinilit na pumirma dun po sa mga reports po na yan na ipapasa sa COA. So, ang point kasi dito, ikaw ay mape-pressure kasi tumatanggap ka ng 25,000 a month. 'Di ba? So, actually, pinagtatanggol niya pang bribe na hindi daw po bribery 'yun, pero bribery po 'yun kahit saan mong anggulo tingnan. 'Di ba 25,000 na ito po, inamin din naman ni Catalan ito na napaka-unusual po talaga. Yung nangyayari po sa DepEd nung panahon na 'yun, nung si Sara Duterte po yung secretary ng DepEd na out of nowhere nagkaroon po ng 25,000 per month yung mga staff. Napaka-unusual po nun. Tapos biglang, ito, pirmahan mo to. So, bribery po yun. Di ba? Malinaw naman. Naku po. And para pumirma siya. Yes, kabayan. That is from February hanggang September of 2023. At naalala mo kabayan, ito rin yung period na nagli-liquidate ng confidential fund ang Department of Education. Na nakakalungkot kabayan, no? Kasi mga September yun Mga September din po ata na silip yung confidential fund ni Sara Duterte. September 2023 ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Pagkat itong Department of Education na binubuo ng mga guro, alam natin na most of them are financially challenged. Dito nga tayo nakarinig ng kwento na ang mga sweldo halos 3,000 na lang sa dami ng kanilang utang kung saan-saan. Yung pala may mga umiikot na payola envelope, no? So far ay 4 na ang umamin, no? Si Yusek Mercado, yung kauna-unahan. Oo. Tapos sinundan ito ni Kay Mercado, malupit na 50,000 a month, no? Ayun ang malaki, 50,000 a month. Attorney Osayas. Okay. Tapos ito nga si Miss Catalan. I understand there's another one who gave the testimony about that envelope being given to them as allowance daw, no? As allowance at bilang pasasalamat daw sa kanilang maayos na pagtatrabaho. Actually 25,000 a month, malaking bagay po sa ibang mga kababayan natin 'yon kasi ano 'yan parang minimum wage na rin po 'yun ng isang tao So magkano minimum wage ngayon sa Pilipinas? 16 to 18,000 a month, 'di ba? Tapos bibigyan mo ng 25,000 a month, so malaking bagay po talaga 'yon. Wow, oo. Kaya lang, kabayan, sabi ko nga kahapon kay Miss Catalan, ma'am, it seems na you wish to believe na hindi ito galing sa confidential fund, pero sana na-realize din niya na whether galing siya sa confidential fund o hindi galing sa confidential fund, pares may sabit Opo. Pares may sabit. Kasi kung galing siya sa confidential fund, implicated siya dun sa malversation. Public official, nakialam ng public fund, talagang nagkaroon ng appropriation ng money. Nawala talaga yung pera. Masasabi po ba natin, Congresswoman, na ito yung mga kaso ng malversation? Yes, kabayan. Actually, from my end, I honestly believe there's already a prima facie evidence of malversation. No? Okay, so meron daw. So ngayon kasi mga kababayan, alam nyo kasi, ganito yung point natin dito. Kapag ganyan po kasi yung naging sistema po sa isang opisina na may kumakalat po na envelope at pag ikaw po hindi po tumanggap, mapipressure ka rin po talaga. So kapag kunwari merong envelope na kumalat, kasi ako nagtrabaho din po ako sa corporate So kapag, for example lang, hindi naman nangyari sa amin yun, pero kung sakali lang, kasi naisip ko na-visualize ko po For example, sa isang department kayo, nagbigayin ng envelope, tapos ikaw hindi ka tumanggap, so mag-iiba yung trato sa iyo niyan at ikaw po ay mape-pressure. So ang mangyayari diyan, tumanggap na sila, ang gagawin mo tatanggap ka na rin. Well, kung tumanggap sila at ikaw naman ang hindi tumanggap, so yung pressure ay nasa sayo. So sa akin kasi kapag ganyan po yung mga pagkakataon, ang dapat po nating tingnan dito, saan nanggaling yung envelope. So ang envelope nanggaling kay Sara Duterte.
'Di ba? So, ang meron po talagang bad faith dito para gumawa po ng isang kalokohan sa loob po ng isang ahensya, yung Vice Presidente natin na Deputy Secretary nung panahon po na yon. O, 'di ba? So yun mga ka-Streetwise 'no, so diyan po 'no, sa Team Replay ano nga po masabi niyo nga po dito sa sinabi po ni Congressman Luistro, na posible daw pong magkaroon po ng kaso si Sara Duterte ng malversation of public funds. Okey 'no? So yun po 'no, so sa Team Replay siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, thank you, bye-bye and thank you.